Let's go! Kakatapos lang nga pala ng bagyo at biglaan ng ride lang. Tara, magkapit tayo sa Marilaki. Let's G! Ito na nga, nasa Marcos Highway na kami. Pag pupunta kayo ng Marilaki, dire-diretso lang to, hindi na kayo maliligaw. Wala nang lilikuan. Ayan na, malapit na kami sa Masinag. Let's go! Ayan mga bossing, pagkakumanan kayo dyan ay papuntayan na ng Cloud9. Pagdiretso na ng Antipolo Simbahan, Hinulugan Taktak. Pagdiretso naman, papunta na to ng Buso-Buso at papunta ng Marilaki Highway. Tingnan natin after ng malakas na bagyo kung kamusta yung taas. Magkapit tayo, let's go, samahan nyo ako. G! Pag-usapan na din natin tong PCX ko after 3,000 kilometers. Disclaimer lang pala mga chong, mga bossing, lahat ng sasabihin ko dito ay based on my experience riding this motorcycle for 3,000 kilometers, no? So this motorcycle nga pala is my first motorcycle. Dito ako nag-practice, dito ako natuto, dito ako nag-ride. So lahat ng sasabihin ko is based on my experience, no? Unahin na natin yung fuel consumption mga chong. Yung fuel consumption nga pala nito ay umaabot ng 40 to 42 km per liter kapag naglo-long ride ako, at normally naman kapag city driving umaabot siya ng around 37 to 38 km per liter, no? So far para sa akin ay matipid na yun. Para sa inyo ba mga chong, matipid na yun? Or may mas ititipid pa? Ano sa tingin ninyo? Any tips naman dyan or suggestion para mas mapatipid natin si PCX? Comment down below lang mga chong, mga bossing. Naibiyahe na nga pala natin tong PCX na to sa Bitukang Manok at Timonan, Quezon at sa Taal at paakyat ng Agoncillo papunta ng Tagaytay. Normally sa ride na yun ay nakaka 350 kilometers ako to 380 kilometers. Ang isang full tank natin galing Marikina balikan ay hindi pa nauubos, may natitira pang 1 bar or 2 bars. So normally around 400 pesos ay nakaka 350 to 380 kilometers ako, kaya sa fuel consumption salute, napakatipid talaga, sulit na sulit. Sunod naman nating pag-usapan guys is yung performance ni PCX. Tingnan natin kung kamusta ba ang performance ni PCX sa patag at sa ahon. Normally guys, naglalaro yung timbang ko around 78 to 80, and then yung OBR ko naman is around 55 to 58 kg. So I think kapag patag normally nakakaabot kami ng 90 to 100 pag straightaway. Hindi naman ako masyadong mabilis at natatakot pa, at syempre nag-iingat, kaya dapat enjoy lang. Pag open highway yun pwede. Pag ahon naman siguro around 70 kaya, 75 hanggang 80 normally kapag hindi ganun katarik yung daan. Pag matarik naman normally 60. For me okay na yun kasi hindi naman nga ako kaskasero at nag-iingat pa dahil bago pa lang ako nagmumotor, no? So sabi nila mabagal daw yung PCX at mas mabilis yung mga counter part nito, which is like yung NMAX at yung iba pang mga brand, no? So sa akin naman siguro nga mas mabilis yung iba, pero I'm contented with the power naman, gaya nga ng sabi ko, bago pa lang ako at hindi naman ako kaskasero, kaya no problem sa akin yung speed na 80 to 100, okay na ako dun. Siguro yung iba kung nababagalan sila, hindi para sa kanila yung 150 to 160 cc na scooter segment, no? Maybe they will go for higher pa, like for example 250, 300 cc, yun kayang-kaya yung mga power na gusto nila na talagang malakas. So ngayon mga chong, pag-usapan naman natin yung mga issue na nakuha ko dito sa PCX na to sa loob ng 3 buwan or ng 3,000 kilometers. So ngayon actually nasa 3,100 kilometers na itong PCX natin, no? And then papunta pa tayo sa Marilaki, so medyo hahaba pa. Now, unang-unang naging issue dito sa PCX ko is yung fuel tank cover. Pag binubuksan ko kasi siya, normally hindi na siya agad umaangat. Kailangan ko pa siyang sungkitin bago umangat. So kayo, ano ba yung mga
ginawa ninyo kung na-experience nyo yung ganong issue, ano ba yung mga nagawa ninyo para umangat siya ulit. So sa napapanood ko, sabi nila nilalagyan daw ng goma yung paligid nung pinaka-cover para daw mabilis umangat. So hindi ko pa kasi natatry Kung kayo, ano nga ba yung mga ginawa ninyo kung na-experience nyo na yun, no? Comment down below para try ko kung effective. Next naman na nakuha kong issue, actually hindi ko masasabi kung issue ba talaga to yung pag naka center stand siya, kapag binaba ko yung center stand ay lumalagotok. So hindi ko naman to masasabing issue, pero sinama ko na din. Kaya pala siya parang lumalagotok or tumatama yung center stand doon sa may pinaka crankcase, kasi nawala pala yung center stand stopper o yung parang tsinelas or goma para hindi maingay kapag binababa ko yung center stand. So ayun, hindi ko pa napapalitan, maghahanap pa ako, it's either Shopee or sa mga shop kung meron. So ayun, actually ano pa ba, I think yun lang sa paggamit ko sa loob ng 3 buwan at nakaka 3,000 kilometers na ako. Actually yun pa lang ang na-experience ko na issue. Aside from that, wala pa. Yung iba sinasabi nila madulas yung gulong. Actually hindi ko pa naman natatry na mag-skid, ganun, di ko pa na-experience. And then wala na akong ibang na-experience. Kung makikita nyo ngayon, yung panel gauge ko ay may parang guhit, no? Screen protector lang yun, may kumutkot kasi, tapos pag nasa init biglang umaano na, lumolobo na, kaya papalitan ko na lang. Pero as of the moment, 3,000 kilometers yun pa lang yung na-experience ko. So far so good, smooth naman, hindi naman ganun kalalaking issue or big deal yung mga naging issue sa paggamit ko ng PCX. So far so good, wala akong major problem na nakuha. So siguro I'll keep on updating you na lang, no? So as of the moment, wala talaga tayong major na nagiging issues sa PCX natin. Yun lang, yung nasabi ko lang, minor lang sa fuel tank cover lang, at yung nawala yung center stand stopper natin. Aside from that, wala na, hindi tayo nag-i-skid, hindi nagda-dragging yung makina. So far so goods na goods pa din. Yun, I'll keep updating you na lang siguro after 5,000 kilometers and then 10,000 kilometers. Titingnan natin kung ano pa yung mga magiging issues sa mga susunod, no? So ngayon, samahan nyo muna ako, punta tayo sa Marilaki. Magkape muna tayo, at nandito na nga pala kami lagpas na kami sa Buso-Buso, kabading na ito, no? So tingnan natin kung maganda sa taas at napakalamig, galing Bagyo. Sure na napakalamig sa taas. Sarap humigop ng kape. Kaya samahan nyo ako, let's go! Sa mga ka-PCX natin dyan, baka naman, kahit hindi ka-PCX natin dyan, baka naman payakap naman ang channel natin. Let's go! Saka mga tropa, mga chong, comment nyo naman dyan is kung ano pa yung kailangan nating improve, no? Hindi pa kasi ako sanay gaanong mag-edit, at ngayon voice over lang, wala pa tayong mic adapter or ng media mode, no? So saan nga ba kayo nag-e-edit? Ano nga ba yung mga kailangan or mga tips na pwede nyong maibigay sa akin na magagamit ko sa pag-edit, sa pagpapaganda ng videos natin, no? Paki-comment naman dyan. Madaming ako matututunan sa inyo, sigurado yan mga bossing. Salamat. Ayan, kung mapapansin nyo, nasa 70 na yung takbo natin at paahon to, may kaangkas pa ako. May OBR tayo, no? So I think di pa yan full throttle, no? Mga siguro 3/4 or magpo-full throttle na din. But then again, tingnan nyo paahon, nakaka 70 siya, 80. Kung nababagalan kayo sa ganyan, siguro hindi talaga para sa inyo yung 160 or 150 category. Maybe you'll go for higher talaga. So let's go, tingnan nyo yung video natin kung gaano ka-fog papuntang Marilaki. Pagkatapos ng bagyo, talagang mapapapunta kayo ng Marilaki pag nakita nyo to, no? Ganito pala talaga, masarap pala magpunta ng Marilaki kapag ka-after ng bagyo. Lalong napakasarap humigop ng mainit na kape, napakasarap talaga. Samahan nyo ako, let's go!
Sa ganito mga chong, no, hindi naman natin kailangang magmadali at kailangan natin dito ang iba yung pag-iingat. Kitang kita nyo naman, basang basa ang kalsada. Konting pagkakamali lang natin dito ay mapupunta na tayo ng Encantadia. Baka makita natin sila Perea doon, no? Perea ba yun? So kailangan nating mag-ingat, no? Dahan-dahan lang, enjoy lang natin yung nature at napakalamig talaga dito, panalong panalo. At ayan, ganun-ganun lang, nasa Palo Alto na kami. Takbong 40 lang, takbong chubby lang, takbong pogi lang. Ganyan-ganyan niya. Kita niyo yun, no? Woohoo! Kita niyo yung pag? Sobrang lamig eh, oh. Kita niyo yung pag? Imaginein mo, hihigop tayo ng mainit na kape sa ganyang klase ng panahon, nature. Tanggal lahat ng stress mo dyan, sigurado. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na, let's go! Ayan, cottage garden na tayo. Tingnan nyo naman. Tingnan nyo mga chong. Mga tropa. Tingnan nyo yung fog. Yan dapat. Ganyan na ganyan. Ayan oh. Kitang kita nyo ba yan? Woo! Grabe, sumasalubong sa iyo yung fog. Ganun kababa. Kulang na lang. Higupin mo lahat mga chong. Kaya ano pang hinahantay nyo? Punta na kayo dito. Let's go! Ayan oh. Woo! Napakalupit. Tingnan natin. Ayun o, yun o, yun o. Ano pang inaantay nyo mga chong? Yung mga stress dyan, yung mga broken hearted dyan. Punta na agad dito. Yan ang magpapatanggal ng mga iniisip ninyo. Napakasarap dito, napakalamig, mag-relax talaga. Lalo na yung ganito yung panahon, kakatapos pa lang ng bagyo. Napakasarap talaga. Madami din mga chong campsite dito. Pwede overnight, walang pagkatalo talaga chong, no? Siguro after ipon muna, bibili din ako ng tent, then try nating mag-camp, mga moto camping, no? Let's go, let's go. Nakikita mo ba yung mga pag na yan, chong? Hindi yan Baguio, hindi yan Tagaytay, marilaki lang yan, no? Napakalapit sa Metro Manila, napakadaling puntahan. Mag-ingat lang kayo, no, pagka umaga. Normally madami daw kamote kasi dito, mga nagbe-banking, akala mo sa kanila yung kalsada. So kahit napakaingat natin, yung iba nadadamay pa din, no. Kaya iba yung pag-iingat talaga mga chong.
Kita nyo ba yan mga chong? Tingnan nyo yan, tingnan nyo yan. Napakababa ng pagsatin, napakalamig. Pangit ditong mag-isa mga chong. Dapat dito may OBR tayo lagi, yung may aakap sa atin. Dahil sobrang lamig talaga. Nakita nyo yan, no? Chong, nakita nyo ba yan? Woo! As of the moment mga boss, mga chong, no, naghahanap kami ng kakapihan. So iniisip namin kung pupunta kami sa Martisem or Cafe Natividad. Pero in this case, yung OBR natin is medyo sinusumpong na, nag-iisip ng bumalik kasi daw baka abutan kami ng sobrang lakas na ulan at syempre delikado. So hanggang dito lang kami yan chong, pagbaba nito sa may Manukan. Tapos babalik na din kami, no. Ayun mga tropa, mga chong, mga boss, pabalik na nga pala kami. Umakyat lang kami ng kaunti sa Manukan kanina and then pabalik na kami. Baka abutan kami ng malakas na ulan, no? So ayan, pabalik na kami. Dito na kami maghahanap ng kakapihan. Tingnan nyo naman yung fog. Woo! Wala sa Metro Manila niyan mga bossing. Kung stress ka, magpunta ka dito. Tanggal yan sigurado. Mag-unwind ka naman. Wag puro trabaho. Tignan mo yan bossing, mag-unwind ka sa ganyan. Unwind tayo, let's go. Tingnan mo naman yan, tingnan mo yung fog. Tanggal lahat ng iniisip mo dyan mga chong, mga bossing. Tama naman yan, kitang-kita nyo ba yan? Di natin makikita sa QC yan, sa Marikina, wala niyan nun. So ayan, nakapag-decide na nga pala kami. So dito na kami magkakape sa Big C. Ayan, papunta na kami sa Big C, dito na kami magkakape. Para pamaya-maya ay bababa na kami, no? So ayan, tingnan nyo naman yung fog. Mura mga kape dito, no? So affordable na, masarap pa din. Kaya try nyo minsan dito mga chong, mga bossing. Ayan, nakita nyo ba yan mga chong? Nakita nyo yan? Babagyo na yata kami dito. Tingnan nyo. Drinking coffee with this kind of nature, oh.
O siya, tatapusin ko na tong video na to. Salamat sa mga nanood. Muamua chup chup, ride safe as always. Let's go!